napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So, what's up mga kabiyaya? Isang mabiyayang araw sa ating lahat. Ito, pag-usapan po natin to. Matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-update dito, no? Sa kay Catherine Camilon na isang beauty queen na halos magpa 5 months na po na hindi pa rin nakikita. So, ito po, no? Panoorin natin to. Catherine Camilon, latest update, wala nang lusot. Alan De Castro at Jeffrey Magpantay, rapid tulpo in action. Yun, ito na, inaantay natin. Hindi ko lang alam kung humarap na rito si Alan De Castro. So panoorin natin kung ano. Nga pala yung video na to ay pagmamay-ari ni Jesse Perez, no, na kung saan doon tayo nagre-reaction. So yun, bago natin din pala to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito, simulan na natin. PNP. So yung mga naka-assign sa anti-drugs unit, wala ba kayong ginagawang regular na drug test sa mga operatiba ninyo, lifestyle check to make sure na sila ay hindi napasok doon sa binabantayan nila o doon sa kanilang trabaho, hindi na sila mismo ang gumagawa ng kalokohan? Tulad nitong si Major De Castro. So nag-una, kayo ba may ginawang regular drug test dito sa taon to? Sir? No, Your Honor, based on the records of PRO4A, we are almost 100% complete doon sa drug testing activity na ginagawa namin. Okay, when was the last time you did a drug test to this guy, Major De Castro? On record. If you will allow me, Your Honor, I will submit the record regarding the drug testing of... prior to the commission of the crime, when was the last time na he undergo a drug test? Not only Major De Castro, but all the members of his unit. May I request the Chief of the Crime Lab of 4A to please answer the question? Sila po sir ang nagkakandak po sa ng drug test. Sige yes. Po. Good morning, sir. Sir, direct to the point. Sir, the last drug test for Police Major De Castro was January 11 of 2023 from Batangas. January 11, 2023? Yes, sir. And prior to that? Anong petsa na ngayon That was for the year 2023, sir. So you do this annually? Yes, sir. As opposed to dapat quarterly? The 25% po, sir, ng buong strength po, dapat ma-drug test po sila. Kasi Mr. Chair, why I asked that question? Maraming beses na sa aking programa, even the times yung T3, Wanted sa radyo, na kung saan yung mga pulis mismo, meron ko mga video, naghihit-hit ng shabu. Nababalitaan natin yan. Karamihan yung sa mga drug enforcement, in fact, as high as Colonel, huling-huli sa video, nagsashabu. So dapat, meron tayong hindi lang yearly, dapat quarterly and properly supervised. Baka naman yung ihi na binibigay niya, baka tinitimbrahan, oy, bukas magda-drug test ka natural. Hindi. No nga, may point naman dito sa Senator Rapi Tulfo. No, kasi kapag yearly, mapaghahandaan nila eh. Hindi katulad nung quarter talaga na, di ba? Pag sinabi ng na magpa-drug test ka, gito, ganyan. Kasi marami na talaga, ito hindi ko naman nilalahat, no? Marami talaga mga kapulisan na gumagamit na ipinagbabawal na droga ngayon dito sa Pilipinas. Oo. Tsaka marami rin naman tayo nababalitaan, di ba? Marami tayo napapanood. So, may point naman yung sinasabi dito ni Senator Rapi Tulfo. So, patuloy natin. Drugs ng tao, kasi alam na, he knows better. Hindi siya magda-drugs. Dapat random. At dapat hindi taga-unit ninyo ang gagawa. Dapat from outside. Independent. And then binabantay niya pag-ihi niya. Nasusunod ba yung ganung procedure, Colonel? Yes, sir. For the information of everyone, meron pong procedures ang forensic group ng crime laboratory natin to conduct drug testing annually. So tama sir yung sabi ni RD, 100% po ang aming drug testing. As a matter of fact, sir, our regional director
Police Brigadier General Kenneth Lucas also conducted Okay, nandun na po ako, sir, annually. Ang suggestion ko, dapat pag sa Drug Enforcement Unit, quarterly and properly supervised. Can we ask the NAPOLCOM people who are present to make it mandatory at random? Wag po yung... Kasi alam ko naman na sinasabihan sila, oy, magkakaroon ng drug test mamaya. Natural, si police mag-absent. Hindi siya magda-drugs. Two days siya maglilib. After 2 days, clear na yung ihi niya. Or kuminsan, gagamitin niya yung ihi ng kanyang kasamahan. Yun. Urine, di ba? Urine lang yan. Kadalasan nangyayari. Yung paggamit ng ibang ihi, malabo mangyari yan ngayon dahil yung meron talaga nagbantayan doon sa CR abang umiihi sila. Di binabantayan talaga yun ng And may I suggest, Mr. Chair, kasi yung sa shabu, huwag ka lang gumamit ng ilang araw, burado na yung, clean na yung ihi mo. Why don't we use hair follicle test? Tapos meron pa yan yung ano daw yun, yung sterilized ba yan? Tsaka pineapple ata. Hindi mo na ako nag-ganon. Pero yun ang nababalitaan ko, sterilize. Bear brand sterilized, tapos pineapple juice, gano'n na. Para mapalitan yung ano nila. Ewan ko kung totoo yun Comment nyo dyan. Can we do that? Kasi pag hair follicle, alam ko, Mr. Chair, buwan months, matitration. Yun, pwede yun. Ano bang pinaka-technology na alam nyo sa crime lab na mas mabigat ba kaysa mas accurate kaysa Sir, currently, we are doing the drug testing using the urine because of the mass number of personnel that to be conducted. But we will further look for that. So what's available sa crime lab aside sa anong available test ninyo for for a while, drug test? for a while, sir. May I talk with the chemist? Mga hari-hari nyo sa crime lab dyan. Sir, Yes. hindi nyo narinig yung hair follicle test? Ignorante po kayo doon sa technology na yan? Wow, Hair sa follicle ignorante. Sir, Have you heard of actually, it, sir, may I ask my test? Oh, chemist come here? on. Forensic po kayo, sir. Hindi nyo alam. Have you heard of hair follicle test? Oo nga, Yes, siya sir, we nag-ano have. nun. Okay. Kaya nga, kung narinig nyo yan, wala ba kayong ganong technology sa PNP na hair follicle ang ititest nyo, especially sa mga operatibo natin na nag-handle ng mga sensitive positions, tulad nitong Drug Enforcement Unit? Sinong hire sa'yo sa crime lab na may alam about hair follicle test? Available ba yan na technology sa crime lab natin? No? No, sir, actually. No? No. Pero you are aware of that particular technology? Yes, sir. Wala I'm pa just lang looking ganun. for our chemist just to explain how the hair strands are used for drug testing, sir. Sige, Mr. Chair, nahirapan sila. Police Sige. Major Rosales, our chemist. Saan siya? Pakibilis. Meron kayong ganong technology po? Kung wala, it's about time siguro the PNP should acquire that kind of technology. So ngayon, ang Alam ko pagkakalam meron Mr. ng Chair, ganun, di ba? pinapadala ata sa abroad kasi we don't have that technology yet. Ba't hindi nila alam? Ang pagkakaalam ko po. Pero why don't we acquire that kind of technology? Bigyan natin sa NBI, bigyan natin sa PNP, bigyan natin sa PDEA. Kasi ito dati nagsalita rin to si Senator Rapi Tulfo na ba't ayaw yung gawan ng diskarte? Yung diskarte na yun, halimbawa pagkagising ni Major Alan De Castro sa higaan. May mga matitir mga buhok-buhok dyan pero mga yung basta kung ano yung pwedeng magawing Kasi ayaw, parang ayaw, di ba hindi pa nagpa-drug test tong si Major Alan De Castro. Parang hindi pa pa-DNA, tama ba ako? O ganun. Dahil nga para dun sa para mag-match dun sa mga nakuwang buhok sa sakyan. Dati, inano na rin to sinuggest na rin to ni Senator Rapi Tulfo Kaso parang wala parang hindi pa rin nila nagawa. So, hindi ko rin alam ba't ganito na. Akala ko nga ngayon, mapapanood natin, nandiyan na si Major Alan De Castro at si Jeffrey Magpantay. Kaso, parang ang hirap pa rin parang ang labo pa rin no? Para makatulong
sa ating mga taga-law enforcement, di ba? Sa proseso ng pag-identify ng mga gumagamit ng drugs. Kasi alam ko hair follicle test, it goes back up to 3 or even 6 months. Alam mo yan? I may present Police Major Rosales, our chemist of forensic RT4A. Good morning, Your Honor. I'm Police Major Joanne Rosales, forensic chemist presently assigned at Rizal Provincial Forensic Unit in Taytay, Rizal. At present, Your Honor, hindi pa po ginagawa sa PNP Forensic Group ang hair follicle examination, but our good director gusto po niya na masimulan Nakakabahan na si magawa ang examination ng drug test using hair follicles. In fact po, meron na pong pino-formulate na po yung procedure na pwede nating sundan para unti-unti pong masimulan na magkaroon ng hair follicle Yan naman pala eh. examination. Ba't kanina walang masabi sa... Technology dyan? Sa ngayon po, procedure po yung inaayos and yung sistema kung paano po siya gagawin. Pero eventually po, meron naman pong mga machine na pwedeng gamitin O yun naman pala. para po sa test na yun. So, Mr. Chair, we have the technology. Okay. Are you sure about that? Yes, sir. Very Yun sure. naman pala, ba't Yes, hindi sir. masagot kanina ng isang polis? Technology, thank you very much. Dapat pati NBI magkaroon, PDEA. So that's one way na to determine kung yung ating mga operatiba ay matitino pa rin, especially mga naka-assign sa Drug Enforcement Unit. We should do this. Kung nandito yung Chief PNP, nandito sa yung NAPOLCOM, this should be a requirement. Dapat ito hindi annually, random, and then quarterly. Okay na tayo dyan. Number 2, ito pong, Mr. Chair, itong Major De Castro, para sa akin, sobrang pagka-guilty ng taong ito. Because nung makakuha ng DNA doon sa sakyan na na-recover sa victim, no, sa sakyan na supposedly yun yung sinakyan ng victim, may blood na sa DNA test, yun talaga ang blood ng victim doon sa loob ng sakyan. And then the PNP were trying to convince Major De Castro magpa-DNA test kasi meron 3 hair strands ata doon, several hair strands. And tinurn down niya. Now, ni-request ko sa PNP noon, ewan ko sino ba na-interview ko doon sa CIDG noon. CIDG was doing a good job, Mr. Chair. And the CIDG requested doon sa kamag-anak. Kasi siyempre, di mo pwedeng pilitin yung police, yung suspect. Yung kamag-anak, tumanggi rin. Kasi yung kamag-anak, pwedeng idudugtong yun eh. Oo, pwede DNA yun. test, ayaw din. Ayaw din. Now, Grabe na po. Oo nga, no? Tama nga naman sinabi ni Senator Rapi Tulfo. Sobrang guilty na nga talaga nito ni Major Alan De Castro. Biri mo pati yung kamag-anak na hinihingyan ng drug ng DNA test, ayaw magbigay. So ano para saan? Eh kung ikaw yung suspect, hindi ka naman mapipilit na magbigay ng DNA test para dyan sa nakuha ng mga buhok-buhok na yan. So baka pwede yung kamag-anak mo. Eh kaso pati kamag-anak, bawal din. Ay grabe na talaga. dito yung pumapasok yung investigative technique, Mr. Chair, na kulang sa ating kapulisan. Kuminsan kasi common sense. Nandoon na yung pulis, nasa custody ninyo. Tama? Sino ba may custody sa PNP, sa PMedyo noon? Sino po may custody sa PNP no at that time? Kanina po na, di ba nasa custody yung ninyo si Medyo nakakulong o sa headquarters? Kayo po? Within the campo, Your Honor. Kaya nga, so sino nga po mismo may custody doon kay Major while Yung he was inside the chief camp? po ng RHS yun namin. Ano Your po? Honor. Chief ng Regional Holding Unit At natin. wala Okay. dyan. Now, when you were asking Major De Castro to provide a DNA of his hair or hair strand, and he said no. Tama? And you stop right there. Mag-subscribe at i-click ang notification bell Gulat ako dun para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po. So,
Nilinis yung kama. Gulat yung ako dun, unang, kumuha Jesse ng Pere, hairstyle ah. doon. Kinuha yung kanyang suklay. O pagkatapos niya maligo, Yan. tiningnan yung banyo, kumuha ng buhok na sigurado ako, siyempre may nalalagas na buhok yan pag naliligo siya. So, sigurado ako pag natutulog siya, dyan sa una niya, may mga buhok dyan. Doon lang kayo sana kumulekta. Diskarte ba? Ba't niyo po ginawa? Diskarte lang sana. Kasi palagi niyo sinasabi sa akin, ayaw po, hindi natin kung walang hindi natin diskarte, po wala ipilit yan. tayong Tama nga magagawa. naman, karapatan niyo po yan na tumanggi. Tama nga naman, I agree with you. Pero gumawa kayo ng diskarte. Oh. Matagal niyo nang sinasabi sa publiko na we were able to secure pieces of evidence like hair follicles, hair strands sa kotse, and you're trying to match that hair strands. Sabi niyo. And then sabi niyo sa akin, nung interview ko sa radyo, ni-request niyo kay Major na mag-provide ng sample. Ayaw ni Major. So, nagantay ka ng ilang araw, baka magbagong isip. Am I right? While waiting for those 3, 4, 5 days, sana dumiskarte kayo. Yan ang sinasabi ko. Saan siya natutulog, siya nakahiga. Pagising sa umaga, pasimple, yung unan, kunan niyo ng buhok. Yung suklay niya, ano bang suklay ginagamit niya? Simple niyo, kunan niyo ng buhok doon. Sa banyo, pagkatapos niyang ligo, kukunan niyo ng buhok. Kaya hindi maiwasan sa mga netizen na makapag-isip sila na talagang todo kampi yung PNP dito kay Major Alan De Castro dahil sa ganito. Kasi ito, napaka-basic lang na diskarte sana ang pwede nilang gawin, pero ba't hindi nila magawa? Diba? Kung talagang gusto nilang malutas yung kaso ni Catherine Camilon. Kaya yung mga netizen na iba yan, hindi natin maiwasan talaga, hindi natin maano na ganito yung mga sinasabi nila mapatungkol kay Major Alan De Castro. Kasi nga, nakikita natin yung sa PNP, parang sabi sila ng salita na may ginagawa daw silang investigasyon, pero wala naman tayong nakikita. Hanggang sa nakalabas na nga itong si Alan De Castro. Diba? O, doon pa sa may pag-dismiss sa kanya. Pag-dismiss sa kanya sa pwesto. Sa pagiging pulis. Sabi ni Senator Rapi Tulfo, pwede naman patagalin yun para hawak pa rin nila. Ang nangyari, dinismiss agad nila para makalaya si Alan De Castro. So tayo naman na mga napag-iisip natin na misa, parang kinakampihan ng PNP etong si Major Alan De Castro. Parang may parang hirap nang kumuha ng tawag dito, ng hustisya para kay Catherine Camilon, ang nawawalang beauty queen. So, yun. Okay, tuloy pa natin. Hindi po ginawa. Sir. If I may, Your Honor. In fact, naisip na po namin yan nung andun siya sa office ko. Meron siyang paso na pinag-inuman. And yun sana yung gagamitin namin. However, when I consulted my legal officer, that evidence might not be admissible in court. Will not be admissible in court because I know that, Major General. I know that. I know that for a fact, of course. Pero at least it will give you a guide na para kung saan niyo i-focus yung investigation niyo. Hindi na kayo mag-isip-isip na baka si Juan, si Pedro, si Mario ang suspect. At least pag ginawa niyo yun, tapos napatunayan na talagang siya pala ito, doon kayo mag-focus. Si Juan na talaga, wag na kayo maghanap pa ng ibang suspect kasi ito si Juan based dito sa nakalap natin. Ibig sabihin nito ni Senator Rapi Tulfo, hindi naman nila talaga totaling basta may hawak na sila na katibayan na si Major Alan De Castro talaga yung suspect. No? So doon, hindi na sila magdadalawang isip na sino ba talaga ang pumatay, sino ba talaga ang may gumawa ng krimen. Yun yung pinopoint doon ni Senator Rapi Tulfo. Kaso, hindi natin alam talaga ang hirap magsalita. Na ebidensya sa DNA. Diba? And second, yung kape na ininuman niya, anong ebidensya po nakuha niyo sa sasakyan, di ba? Hair strand. Hair strand, coffee. Meron pong saliva dun sa baso po sa pinag-inuman niya. So, pero sir, gamitin niya. di ba may nakuha kayong hair strands doon?
Sinabi niyo sa akin, di ba? Ilang pieces ho na Estrans? 3, 4? O, di ba? So, dapat, kung saan siya natutulog, doon sa kama niya, pagising niya, imposible walang hairstand doon, di ba? Anyway, Ganyan, napakadali lang dapat talaga malutas to eh. Kaso ang problema nga lang, walang nagpupush. Hindi pong pinupursige na para makakuha sana sila ng impormasyon mapatungkol dito sa kaso ni Catherine Camilo. So wala tayong magagawa. Mahirap din magsalita. Kung magsasalita tayo ng tapos, baka mamaya tayo pa yung mapahamak, no? So kayo mga kabiyaya, anong may kukomento nyo rito sa napanood nyo? Dito sa mapatungkol dito sa kaso ni Catherine Camilo ng beauty queen na matagal na pong nawawala. So ako sana alam niyo, inaabangan ko lang talaga yung humarap si Alan De Castro, kasi sa oras na humarap to si Alan De Castro, dito na siya maiipit, dito na siya madidikdik talaga, at wala na talaga siyang magiging kawala dito dahil hindi siya tatantanan dito hanggat tapos dito kitang-kita pa na mismong si Senator Rapi Tulfo nun nagsasabi na patunayan na parang guilty talaga si Alan De Castro, kasi biruin mo pati yung kamag-anak na nga lang, kung ayaw niya magpa-DNA test, pwede naman yung kamag-anak niya. So ayaw pa rin. So wala na tayong magagawa doon. So yan, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Ingat po ay palaging God bless and peace and bye-bye. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po ay palaging God bless and bye-bye.